Abangan ang wildlife for sale sa Linggo, 10:30 ng gabi sa SNBO at may chika pa ako mamaya, kaya stay tuned. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Malapit na naman po ang buwan ng Agosto, ibig sabihin, panahon na naman ang ating taunang bloodletting project na pinamagatang Sagip Dugtong Buhay. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano-ano ba ang bumubuo ng ating dugo at kung paano ito nakakasagip ng buhay. Bawat patak ng dugo mula sa blood bag na ito, buhay ang idinurugtong sa tulad ni Riza. Maliban si chemotherapy, ang sapat na supply ng pulang dugo at platelet ang nakakapagligtas sa buhay ng bata mula sa tiyak na kapahamakan. Si Riza ay may acute myelogenous leukemia. Isang uri ng leukemia kung saan hindi nakokontrol ang pagdurugo sa loob ng kanyang katawan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay may dugo silang nakukuha para isalin sa bata. Kahit po sa platelet, nahirapan kami maghanap. Lalo ngayon po nahirapan kami sa platelet dahil maraming na dinggin. Isa sa tila nakikipag-agawan sa limitado na ngang supply ng dugo ay si Micaela. Sinalinan siya ng platelet dahil sa stage 3 dengue. Kasi pagka may dengue ka, meron kang bleeding eh. So makokontrol niya yung bleeding. Nakakakontrol ng bleeding yung platelet. Maliban sa red blood cell at platelet, bahagi rin ng dugo ang plasma. Nakakontrol din niya yung bleeding. Napapataas din niya yung platelet. Nangangailangan din ng red blood cell ang may mga anemia at sumasailalim sa dialysis. Whole blood o isang blood bag na may red blood cell, platelet at plasma ang kailangan ng mga nanganganak at sumasailalim sa madugong operasyon. Dahil sa mga volunteer blood donors, maraming Riza at Micaela ang nadudugtungan ng buhay. Nasa blood donors po natin ang kahalagahan at sila po ang magsasalba ng buhay sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Ayon sa Philippine Red Cross, pwedeng mag-donate ng dugo kada 3 buwan. Donate your precious blood and save life. Sabi nga nila pagpapakabayani ang pagsagip ng buhay. Kaya sa mga magkakagrupo dyan, magkakaopisina o magkakamag-anak na gusto ring maging true hero, inayayahan po namin kayo na maging bahagi ng Sagip Dugtong Buhay Project ng GMA Kapuso Foundation. Ito'y gaganapin sa August 10, araw ng Martes, sa Evergotesco sa Quezon City. At yung araw na yan, birthday ko po yan. Kaya ako humihiling na sa inyo ng birthday gift, no? At ang inyong birthday gift na pagdodonate ng inyong dugo. Sa mga may edad na 16 hanggang 65 taong gulang, walang high blood pressure, hindi anemic, at may timbang na hindi bababa sa 110 pounds o 50 kilos, may malusog na pangangatawan, asahan ko po ang inyong pagdalo sa aking birthday sa August 10. Dahil nga sa sentro ang SONA o State of the Nation Address sa mga problemang minana ng Administrasyong Aquino, marami ang nagtatanong ngayon, ano kaya ang magiging reaksyon ni dating Pangulo at ngayon ay Kongresista Gloria Macapagal Arroyo kapag narinig niya ng harapan ang talumpati ni Presidente Noynoy Aquino? Nakatutok sila Alvin. Isa sa mga inaabangang eksena sa Lunes, araw ng unang State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino, ay kung dadalo ba si dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Kung sakali kasi ay personal na maririnig ni Congresswoman Arroyo ang mga batikos ng Pangulo sa kanyang administrasyon. We're going to inevitably describe what we inherited from the past administration. So there will be a discussion of, for instance, the problems left behind by the Arroyo administration. Sa tingin ba ng Malacanang, marapat lang na dumalo si Congresswoman Gloria? We leave it up to her decision as a legislator. This is a constitutional and a traditional practice for
for the President to deliver a State of the Nation address. So we leave it to the Congresswoman Arroyo to decide if she wants to. Kasama sa ire-report ng Pangulo sa Taong Bayan ay kung magkano na lang sa national budget ang natira at kung paano niya planong pondohan ang mga proyekto ng pamahalaan. Bukod sa mga planong solusyon sa mga problemang iniwan ng Arroyo administration, kasama sa mga inaasahang tatalakayin ng Pangulo sa kanyang SONA ang mga mahalagang issue gaya ng mabagal na justice system, extrajudicial killings, human trafficking, pati na ang kampanya ng pamahalaan kontra tax evaders at smugglers. Tatagal daw ng humigit kumulang kalahating oras ang talumpati ng Pangulo. There won't be any props. Like what I was saying a lot of times before, there will be no Lenny Skutnik sa kanyang speech. So talagang straightforward. It will be also in Filipino. Marami nagsasabi kung maaari sana ang talumpati ay nasa wikang Pilipino at yun po ay gagawin po ni Pangulong Aquino. Kasama sa mga gagawin ng Pangulo nitong weekend ay ang pag-e-ensayo para sa kanyang unang State of the Nation address. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Karera ng mga aso sa Australia na bulabog ng kuneho na biglang sumulpot. Hinapulot. Lea Salonga, kamusta na kaya ang lagay matapos mapilayan sa ensayo nila para sa Dulang Cats? Walang patid ang pagdating ng mga balita dito sa 24 Oras.